Alright guys, this is Blitzman. And today, pag-uusapan natin ngayon kung papaano nga ba yung pinakaswabing diskarte pag nanliligaw. Right? So kaya ginawa tong video na to pare kasi para once and for all matapos na yung epidemyang lumalaganap ngayon sa mga kabataan, sa mga kalalakihan. Na kumbaga mga napapariwara pagdating sa panliligaw. Oo, binigay ko naman lahat ng regalo. Binigay ko naman lahat ng oras at attention ko sa kanya. Dinala kong saan, dinate sa Wolfgang. Pero in the end, pigo pa rin. Alright? So, ngayon pare, tatapusin na natin yung problema na yan. Lahat ng Team Blitzman, hindi mangyayari sa atin yan. Alright? Kasi ngayong araw, titignan natin kung paano nga ba yung tamang diskarte pag nanliligaw. Okay? So, tanong tayo ng tanong kung paano manligaw, pero kumbaga, kailangan natin mag-umpisa kung ano nga ba talaga yung ibig sabihin ng panliligaw. So, itong magiging definition natin dito, yung Blitzman definition, right? Ito yung kailangan i-install nyo sa utak nyo. Right? Wala na kayong ibang definition bukod dito. Dahil ito yung pinaka-effective at pinaka-efficient na way kung paano manligaw. Kaya Blitzman yung tawag sa atin dito pare kasi alam mo yung sa chess, yung Blitz, deliver the checkmate as quickly as possible. Ibig sabihin, kailangan efficient at effective ka sa galaw mo. Alright? So, yung pag-uusapan natin dito ngayon, yung definition na kukunin natin, para makatulong dun sa diskarte natin, para maging effective at efficient pagdating sa panliligaw, walang sasayangin na oras, walang sasayangin na effort. Ganyan ang atake natin dito. Bawat galaw, bawat kilos, may kwenta. Alright? So, ano nga ba yung panliligaw? So, ito yung definition natin ha. Ready? Ito yung definition natin, right? Ang panliligaw, pare, is nothing but a demonstration of value and an opportunity to assess the chick. Alright? Pag sinabi mong panliligaw, dun tayo sa una kong sinabi kanina, demonstration of value. Demonstration, magpapakita, value, kwenta, ambag. Ibig sabihin ng panliligaw, ito yung pagkakataon kung kailan mo ipapakita sa kanya yung magiging ambag at kwenta mo sa buhay niya kapag pumasok siya sa mundo mo. Right? Ulit, dito mo ipapakita sa kanya yung ambag at kwenta mo sa buhay niya kapag pinili niyang pumasok sa mundo mo. Alright? At ano nga ba yung ambag at kwenta na tinutukoy ko dito? Okay, ano yung ambag at kwenta na tinutukoy ko dito? Basically, ito yung ikaw yung tagapagparamdam. Ito yung pinakakwenta natin sa buhay ng isang chick. O kung kunwari yung romantic partner natin. Ito yung pinakakwenta natin pare. Ikaw yung tagapagparamdam sa kanya ng kompletong set ng emotions. Right? Fun. Yeah? Masaya siya pagkasama ka. Kinikilig siya pagkasama ka. Nag-i-enjoy siya pagkasama ka. Pag di ka niya nakikita, nami-miss ka niya. Kapag magkasama kayo, feeling niya safe na safe siya. Komportable. Nase-seduce. Yan, yung mga bagay na yan, pare. Yung mga emotions na yan. Nakapackage yan lahat. At ipaparamdam natin sa kanya yan. Every chance we get. Alright? Kasi ito tignan nyo to Bakit ito yung trabaho natin? Kasi walang ibang tao sa mundo yung magpaparamdam sa kanya ng complete set ng emotions na yan, kundi tayo. At yun yung gagawin natin habang nanliligaw. Bakit? Kasi tignan mo, yung magulang niya, ano lang ba yung emotion na pwede nilang iparamdam sa anak nila? Siyempre, hindi nila po pwede yung mga sobrang kinikilig at nase-seduce. Walang ganun. Hanggang sa ano lang sila, yung feeling ng anak nila, safe siya kasi makakapag-aral siya, makakapasok siya sa eskwelahan, pinoprovide ng magulang lahat ng kailangan. So hanggang doon lang sila sa emotion na yun. Yung mga friends, ganun din. Komportable lang siya nakasama niya yung mga friends niya. Pero hindi siya kinikilig sa mga tropa niya, di ba? Hindi siya nase-seduce sa mga tropa niya. Okay? Sa mga, sabihin naman natin, sa mga artista na napapanood niyo sa television. Okay? Sa mga artista na napapanood niyo sa TV, ang nararamdaman lang niya, kilig. Pero syempre, hindi niya makaka-interact yung mga yan kahit kailan. Kaya, wala ring chance na maramdaman niya sa kanila yung safety, yung comfort, yung protection. Walang ganun. Alright? At bilang ikaw na masugid na manliligaw, ikaw ngayon yung magpaparamdam sa kanya ng complete package po. Alright? That is the basic concept
kapag nanligaw tayo dito sa Team Blitzman. Alright? Intindihan? Okay. So, yung mga diskarte na tatalakayin natin mamaya o papapyawan natin mamaya, lahat ng yun may kinalaman dun sa sinasabi ko sa inyo complete package ng emotions. Alright? So, mamaya, pag-uusapan natin, pag-uusapan natin ang mas matindi. Right? Doon naman sa other side, assess the chick. Of course, kapag nanliligaw, hindi lang po pwede na chick lang yung tumitingin kung okay ka ba. Hindi, ikaw din titignan mo rin kung okay din siya. Kung type mo ba talaga siya, kung type mo ba talaga yung itsura niya, yung attractiveness niya bilang babae, yung pananalita niya, yung way ng pagkilos niya, yung boses niya, kung paano siya makipag-interact sa'yo, malambing ba siya, maalaga ba siya, diba? Dito mo rin siya i-assess para hindi po pwedeng siya lang tumitingin sa'yo. Okay? So, hindi ibig sabihin na nanligaw ka, parang ikaw lang yung nagpapatunay ng sarili mo, hindi. At the same time, check mo din kung kaya niyang patunayan yung sarili niya sa'yo. Alright? That is the definition ng panliligaw. Ganyan ang magiging definition natin, wala nang iba. It is nothing but a demonstration of value and an opportunity to assess the chick. Solid definition, boom, Blitzman definition. Alright. So ngayon, dako naman tayo. So paano nga ba manligaw, pare? So alam na natin ngayon kung ano yung panliligaw. So ano yung mga diskarte pagdating sa manliligaw? Okay. Unang diskarte, number 1. Bago ka manligaw, kailangan meron kang mission na ginagawa sa buhay. Pag sinabi nating mission, kahit anong bagay na makabuluhan, na pupwede kang mag-set ng goal, na pupwede kang mag-progress, na pupwede kang gumaling. Alright? Ito yung tinatawag na mission. Anong example ng mission? For example, kunwari, estudyante ka pa lang. Anong mission ng estudyante? Usually, di ba, makagraduate. Pero siguro, yung pag-graduate kasi medyo matagal pa yan mangyari, di ba? Kunwari, first year ka pa lang, ang mission mo graduate, medyo matagal pa siya. So, kailangan mo mag-set ng short-term na mission. So, sabihin natin, ang mission ko this year ay makakuha ng straight na mga line of 1. Kunwari, 1 to 5 yung grading system nyo, straight na line of 1. Ang mission ko this year is makakuha ng straight na line of 1. Kasi last year may mga dos ako eh. So, ngayong year, mag-i-improve ako. Ito yung mission ko this year. Mag-aaral ako ng mabuti para makakuha ng line of 1. Boom. Pwede yun. Athlete, sabihin natin, basketball player. This year, dadami yung stats ko. Gaganda yung scoring ko, yung passing, yung assists, blah, blah, blah. Merong goal na sineset. Kunwari, engineer. Engineer na may mga projects. This year, yung mga projects ko makukuha ko. And, kailangan maging efficient ako, mabilis kong tatapusin yung mga projects. At, hindi ako magkakamali sa mga design. Boom. Right? Ibig sabihin, meron kang mission. Kunwari, nagtatrabaho ka sa, sabihin natin, water industry. Right? Ako kasi nasa water industry ako eh. Nandun ka sa isang project, sabihin mo, this year hindi mawawalan ng tubig. Right? So gagawin mo lahat para yung mga projects mo naka-align para hindi kayo mawalan ng tubig. Merong goal na sineset na makabuluhan para sa mundo. Alright? Yan ang mission in life. Bakit kailangan ng mission in life? Right? Bakit kailangan mo ng mission na ginugol? Kahit ano pa yan, para hindi dyan. Wala tayong judgment dito. Kahit sino pwedeng gawin. Yan yung basic na prinsipyo, yan yung main na prinsipyo dito. Magkaroon ka ng mission, kwenta sa mundo na ginagawa mo, nagkaroon ka ng goals, progression doon sa mission na yan. Kunwari, lifter. Yung mga simpleng pag-gym. Ang mission ko this year ay lumakas lalo yung katawan ko. Tumaas lalo yung PR ko. Kasi dati, lang ako eh. Ang bench press ko, nasa sabihin natin, 70 kilos ang bench press ko. This year, magiging 80 kilos yan. Yung squats ko dati, 100 kilos yan lang. This year, magiging 110 yan. Ganyan, merong goal na sinaset. Meron kang tinatrabaho araw-araw. Meron kang iniisip. Meron kang finofokusan araw-araw. Yan. Bakit beneficial ang magkaroon ng mission sa mundo? Right? Bakit beneficial ang magkaroon ng mission sa mundo? Ito yung dahilan, right? Number 1, ang mga chick attracted yan sa winners, pare. Attracted yan sa mga nananalo, mga matagumpay. Kapag meron kang mission at naaabot mo yung goals dun sa mission na yun, she will always be able to see a winner in you. Right? That's number 1. Mabilis silang ma-attract, mabilis silang kiligin pag nakikita nila meron kang achievement. Right?
That's one of the things, achievement. Kailangan mong bumanat. Kailangan mong bumanat at magtagumpay. That's number one. Ngayon, paano naman kung may goal ka, hindi mo naabot? Hindi mo naabot. Nagkaroon ng encounters along the way na fail ka dun sa goal. It's also a chance na makita nyo yung persistence, diba? Nag-fail ka, pero tinuloy-tuloy mo. Laban lang, banat lang ng banat, hindi sumusuko, atake ng atake. Hanggang sa nakuha yung goal. Diba? Nakikita mo? So, kung ganun ang nangyari, women love focus and persistence. Makikita niya fighting spirit, hindi nawawalan ng lakas ng loob, hindi basta-basta natitining, hindi basta-basta natatalo. Ang kumpiyansa sa sarili ay through the roof. Okay? Confidence at lakas ng loob, walang makakapigil sa kanya. Kukunin niya kung anong gusto niya. Diyan nagkakaroon ng attraction yung mga chick. Nagkakaroon sila ng attraction sa mga ganyang klase ng lalaki. So, kailangan may mission ka. Pag na-fail ka, atake lang ng atake, get that shit. Kailangan mong magtagumpay. Right? Number 3, meron kang magagandang kwento tungkol doon. Right? It will make up for good stories. Diba? Napansin mo ba? Yung pinakamagagandang kwento usually yung merong conflict. Kunwari yung bida. Meron siya laging, kunwari sa mga pansinin nyo sa mga heroes. Yung mga hero, Iron Man, kahit sinong hero dyan. Lagi silang may conflict na nahihirapan sila, muntik ng matalo, muntik bumagsak, pero yun din magtatagumpay. Diba? Ang maganda dito, magiging totoo lahat ng kwento mo. Kasi nga, dinadaanan mo talaga yun. Iniisip mo yun araw-araw, ginagawa mo yun araw-araw. Yung kung nagkaroon ng failures dyan, obstacles, nahirapan ka, pero hindi yan. Lalaban at lalaban ka hanggang sa makuha yung goal. Para it will make up for good stories. Hindi mo kailangan magsinungaling. Diba? At ang maganda dito, kapag may mga ganyang stories, yung mga prinsipyo dun sa stories na yun, hindi lang ikaw makikinabang. Pag narinig niya yun, pwede niya rin i-apply sa mga ginagawa niya sa buhay. It will become always a win-win situation. Magbe-benefit ka kasi na-track mo siya. At the same time, ang dami mong natutunan dun sa mission na yun. So din ganun, matututo siya dun sa mga prinsipyo. Alright? Mga prinsipyo na makukuha, mapupulot na aral sa mga ganyang klase ng istorya. Alright? That's the beautiful thing about mission. Right? Ano pa yung benefit ng mission? Hindi ka kailanman magiging needy at sobrang clingy sa kanya. Kasi nga busy ka sa buhay. May makabuluhan ka, may makabuluhan kang ginagawa at pinagkakabalahan. Right? Yan ang maganda. Hindi ka kasi ang number one way, right? That one of the quickest ways para lumayo sa iyo yung chick, para mawalan siya ng gana, para ayaw na niya sa iyo, natutunod na siya sa pagmumuha mo. Ano? Maging sobrang clingy ka sa kanya. Hanapin mo siya segundo, araw-araw, minuto, hanggang sa mawalan siya ng gana sa'yo. Right. Yan ang pampaturn off ng chick. Pero syempre sa atin dito, baliktad tayo, boy magnet tayo dito. Mamagnetin natin yung mga pinakamagaganda, pinaka-solid na chick. Right? And that's why hindi tayo magiging clingy, hindi tayo magiging needy. At hindi natin pepekehin yung ganong asta natin. Hindi natin pepekehin yan. Kasi nga natural lang siya. Sa dami ng mission, sa dami ng makabuluhang bagay na pwede natin gawin. Sa isang buong araw, wala dun yung magiging parang hayok na hayok tayo sa kanya. Alright? That's the beautiful thing about mission. That's the number one thing. Kung meron akong isang advice lang sa inyo, kunwari ayaw nyo yung panoorin to video na to, sige, huminto na kayo dito, at least alam nyo ngayon, yan yung number one principle, mission, right? Magkaroon ng mission. Kahit ano pa yan, pare, wala tayong judgment dito. Pasok lahat dito, kahit anong trabaho na makabula. As long as hindi tayo mga nagnanakaw, nag-illegal dyan, o ano man, right? Walang problema yan. May dangal yung trabaho mo, may dangal yung mission mo, walang problema. Atake lang tayo, pare, ng atake. That's the core principle here in Blitzman. Alright? That's number one. Number 2. Okay. Kapag nanliligaw ka, pare, okay lang na type yung chick. Pero ang wag mong gagawin ay ipapakita mo sa kanya na type mo siya, na pwede kang mabaliw sa kanya. Right? Yan ang pinakaiiwasan mong gawin sa lahat. Okay? Bakit? Number 1, kapag masyado mong pinakita sa kanya na sobrang baliw ka, na type mo siya, pwede kasing mag-translate na ma-mind games yung utak mo.
mind games na, okay lang pala. Hanggang sa hindi mo namamalayan, baliw ka na sa kanya. Hanggang sa hindi mo namamalayan, lahat ng sabihin niya, sinusunod mo na. Yan yung nangyayari sa mga sim. Akala nila ang pagpapakita ng pagmamahal ay pagtatapat. Pinapakita mo na lang lahat. Bumibigay ka na lang sa lahat ng sinasabi niya na pinapakita mo kung gaano ka kabaliw na baliw sa kanya. Hindi ganon, pare. Hindi ganon ang pagpapakita ng tunay na pagmamahal. Hindi ganon ang pagpapakita ng tunay na pagkagusto. Right? Mag-focus ka sa mga bagay na makakapagpaayos sa buhay niyo. Kung sakaling nagkatuluyan kayo. Okay? Doon ka mag-focus, hindi yung pagpapakita na baliw ka sa kanya, na ibibigay mo lahat ng gusto niya. Hindi. Right? Wag mong gagawin yun. Okay? Wag mong gagawin yun kahit kailan. Right? Maniwala ka sa akin dito, pare. Sobrang daming lalaki ang nabibigo dahil dito. Right? So, kahit anong sabihin nila, wag mong papakita. Ipakita mo sa pagiging ipakita mo yung pagmamahal. Gusto mo ipakita yung pagmamahal mo at tunay na pagkabaliw sa kanya. Right? Gawin mo solid yung kasama niyang lalaki. Mag-focus ka sa mission mo, galingan mo sa mga bagay na tinatrabaho mo. Maging relax kapag yan, ganyan mo ipakita. Pakiligin mo siya sa pamamagitan mo. Hindi yung ibibigay mo na lang lahat dahil yung pinapakita mo, pinuprove mo na baliw ka sa kanya. Right? Huwag ganun, okay? Huwag ipapakita. Right? Kailan mo lang to pwede i-activate kapag makaka-score ka na. Right? Kasi ibang usapan yun pag makaka-score ka na. Doon mo lang i-activate to kasi hindi mo kakailangan yung kung ano-anong gamot dyan. Mababanatan mo yan back to back. Kasi nga type na type mo. Pero, doon lang sa pagkakataon lang na yun. Tapos pagkatapos nun, back to normal. Back to your mission. Back to the things na makabuluhan, na tunay na makakapagpakilig at makakapagpataas ng respeto niya sa'yo. Alright? Okay. Number 3. Kapag magde-date kayo, pare, pag iayain mo siyang mag-date, always try to lead the interactions. Huwag kang matakot na magdesisyon. Huwag kang matakot na idirekta yung kung ano man yung saan mo kayo pupunta or kung ano man yung gagawin nyo together. Right? Huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Okay? Lead the interactions. Make her feel your leadership. Anong classic example nito? Pag kunwari, sinabi niya, saan ba tayo kakain mamaya? Ano kayang masarap maging dinner mamaya? Diba usually anong sagot ng mga lalaki? So yung sagot nila, ikaw kung saan mo gusto. Binalik yung tanong. Bakit? Usually, ang nangyayari sa mga ganyan, natatakot sila magkamali, natatakot sila magbigay ng maling sagot. Ang payo ko sa inyo, pare, wag kang matatakot. Walang mangyayaring masama dyan. Sabihin mo. Okay? Wag kang matakot na idirekta. Kasi pag sinagot mo siya na meron ka talagang sagot, sabihin mo kunwari, well, gusto ko ng steak tonight. Masarap yung Roots Chris. Masarap yung steak nila doon. Doon tayo pumunta tonight. Agahan mo. Magbihis ka na. Boom. Ganon ka sumagot. Ano kayo mas maganda? Itong pink o itong, kunwari, nagsa-shopping siya. Uy, sa tingin mo anong mas maganda dito? Itong pink o itong blue na damit? Kahit ganon na feeling mo parehas, sumagot ka kahit isa. Sa tingin ko, kukunin mo yung pink, mas babagay sa'yo. Hindi yung, ikaw kung ano gusto, hindi. Huwag mong ibabalik yung mga tanong. Mag-lead ka. Right? I-lead mo yung interaction. Right? Ang magandang, sinisignal kasi nito na, una, magaling ka magdesisyon, mabilis ka magdesisyon at tama yung desisyon mo. Confident ka sa desisyon mo. So, sa bawat pagkakataon na gano'n, gamitin mo yung pagkakataon na yun. Yung mga gano'n, yung mga tatanong sila, gamitin mo yung mga pagkakataon na yun na mag-lead. Right? Huwag matakot na maging pinuno at maging paramdam sa kanya kung gaano kagaling magdesisyon sa buhay. Alright? Number 4. Ito. Very subtle to pero I think sobrang importante na ito na malaman nyo. Okay. Number 4. Wag kang nag-aantay ng kung ano man yung magiging reaksyon niya sa mga ginagawa mo. Okay? Wag kang mag-aantay kung ano man yung magiging reaksyon niya sa gagawin mo para sa kanya, sa ibibigay mo sa kanya, wag kang mag-aantay, pare. Okay? Wag kang mag-aantay ng reaksyon. Gawin mo lang for the sake of doing it. Dahil alam mong tama, alam mong yun yung dapat gawin, gagawin mo. Okay? Kunwari bigay ka sa kanya ng regalo. Yan yung pinagkaiba ng Blitzman, Team Blitzman sa mga tinatawag nilang simp. Kasi yung simp,
Binibigay niya yung regalo para titignan niya kung matutuwa ba sa kanya yung chick, kikiligin ba sa kanya yung chick, kung mapapasaya ba niya. Hindi, sa Blitzman ganito tayo magbigay ng regalo. Binibigay natin yung regalo kasi alam natin bagay sa kanya yun. Kung di man niya magustuhan, feeling ko, unari binigay ko sa kanya regalo, hindi siya masyadong ngumiti. Wala akong pakialam kung kumiti siya o hindi. Right? Hindi ko inaantay yung reaction niya. Ginawa ko yun kasi alam kong in-effortan ko yung regalo. Pinag-isipan ko, alam kong bagay sa kanya yun. Confident ako na bagay sa kanya yun. Binigay ko sa kanya. Alright? Pag meron kang ginawa para sa kanya, hindi ka nag-aantay ng kapalit na reaksyon. Walang ganun. Okay? Bigay ka lang ng bigay. Todo ka lang ng bigay. Hindi ko sinasabi dito na parang bigay mo lang labi. Hindi ganun. Ang sinasabi ko, kung ano yung alam mong tama at makakapagpaswabe pa sa diskarte mo, gawin mo lang. Kunwari may ginawa tayo para sa kanya. As long as hindi siya nasaktan physically, nadisgrasya, napahamak sa ginawa natin, walang problema doon. Huwag matakot doon sa maging reaction niya. Kaya hindi mo na dapat inaantay. Hindi mo na dapat inaabangan kung natuwa ba siya sa'yo o hindi. Walang ganun. Right? Huwag ganun. Right? Hindi dapat ganun. Sa Blitzman, atake lang tayo ng atake. Kumbaga parang hindi ka na nga niya masundan eh. Kasi kakabigay mo lang ng regalo, dumiretso ka na dito, ganyan. Kakasabi mo lang na maganda siya, may ginawa ka agad. Hindi mo inaantay yung reaction. Sinabi mong maganda siya kasi naganda ka sa kanya sa time na yun. Diba? Instead of withholding that compliment, binigay mo sa kanya. Right? Pero hindi mo inaantay kung sasabihin din ba niya sa'yo na pogi. Walang ganun. Hindi ganun, pare. Hindi ganun ang tamang diskarte. Subukan niyo to. Very subtle to. Very subtle. Maliit na bagay lang to. Pero subukan yung gawin ng paulit-ulit. Huwag mo masyadong inaantay-antay yung mga reaction niya sa'yo. Alright? Okay? Okay, so, number 5. Pag magkasama kayo, do not forget to have fun. Mag-relax ka naman. Relaxan mo. Hindi yung iniisip mo na lang lagi na, dapat yung mission ko ganito, ganyan. Yung dapat ginagawa ko, huwag ko masyado ipapakita na tayo. Hindi ganon. Relaxan mo. Alam ko na sa umpisa, medyo mapapaisip ka, di ba? Sinabi ni Blitzman, ganito daw gawin ko. Pero habang tumatagal na ginagawa mo yan, masasanay ka na. And kailangan, meron pa rin yung element na, hindi yung puro ka na lang nag-iisip, meron element na bumitaw ka naman sa mga problema ng mundo na binibigay sa'yo ng mundo. Mag-relax ka. Sa yung pahinga mo, pare, yung magandang chick na nasa harapan mo ngayon, nakausap mo na nililigawan mo, sa yung pahinga mo ngayon. Diba? Mag-relax ka kasama siya. Enjoyin mo yung pagkain na pinagsasaluhan nyo, yung lugar na pinapasyalan nyo, diba? Yung mga kwentuhan nyo. Enjoyin mo lahat yun. Wag kang itipong sobrang masyadong seryoso. Right? Relax ka lang, pare. Enjoy the moment. Right? Ngayon, ang magiging problema dyan, pag sobrang enjoy ka naman, siguro, hindi ko sinasabi dito na enjoy ka na, tawa ka na lang ng tawa dyan. Hindi. Appreciate mo yung pagkakataon. Pero, hindi yung tipong wala ka na ulit control sa sarili mo. Right? Mag-enjoy ka, pero meron ka pa rin control sa sarili mo. Okay? Appreciate yung totoong present ka dun sa moment na yun. Na na-appreciate mo yung nangyayari. Yung mga kwentuhan, yung mga maliit na bagay na ginagawa nyo. Ine-enjoy mo siya. Okay? So, ganun ang diskarte natin doon, pare. Enjoy lang. Last one. Kaya ako hinuli itong tip na to kasi ayoko sana maging conscious tayo masyado sa mga pormahan na yan. Kailangan lang may certain forma ka lang, simpleng forma. Pero kailangan, ito yung huli kong maging malinis ka sa pangangatawan. Maging malinis ka sa pangangatawan. Yan yung huli kong tip siguro pagdating sa physical na. Right? Kailangan okay naman yung mga kuko mo, trim yung nails mo, malinis yung damit mo, malinis yung katawan mo, naligo ka naman, spray ka ng konting pabango, and you're good to go. Right? Maging malinis. Pero, huwag kang masyadong maging conscious sa pormahan at sa itsura mo, pare.
hindi yan masyadong makakatulong. Kasi actually, pwede pa nga yan makasira sa diskarte mo. Okay. Kaya ako sa hinuli dito ngayon. Kaya ako inuna yung mga bagay na, kumbaga mas related siya dun sa mindset, sa actions, kaysa dun sa actual na physical na dating mo. Kaya ako siya hinuli kasi ayoko na yun yung pinaprioritize nyo sa lahat. Well, importante siya at may lugar siya pagdating sa panliligaw. Okay? Pero, wag mong hahayaang matrap ka doon na conscious ka. Galingan mo na lang. Pagka poporma ka na, galingan mo na. Pili mo na yung pinaka gusto mong damit. Kailangan malinis naman siya. Malinis pa ang katawan mo. Suot mo na yung accessories mo. Ilagay mo na yung perfume mo. And then, pag confident ka na, nakaporma ka na, be confident na sa pormahan mo and dismiss it in that same breath. Right? Maging confident ka na at iwan mo na yan sa bahay. Punta ka sa date na huwag kang masyadong iniisip mo kung nagulo yung buhok mo o nagusot yung damit mo. Diba? Huwag ka nang masyadong ganun. Mag-relax ka na pagdating doon, pare. Right? Yun lang ang masasabi ko dyan. Iwan mo na yung best mo. Gawin mo na yung best mo sa pagporma pag nasa bahay ka na. Paglabas, mag-focus ka sa mga interactions. Kasi itong problema dyan, kapag may pinuna siya dun sa damit mo, may pinuna siya dun sa kung paano yung pagkahawi ng buhok mo, may pinuna siya dun sa sapatos mo. Pag ganyan, baka mamaya kasi masira pa yung diskarte mo. Kasi yun na iniisip mo, shit, na-turn off yata siya sa akin. Diba? Baka mapaganon ka pa. Kaya, as much as possible sana, galingan mo na yung pagpumorma ka, pero marunong ka rin dapat mag-let go dun sa kung ano man yung resulta. Kasi confident ka naman na dun sa ginawa mong pagporma. Alright? Okay. So that's it. Okay? So, siguro tatanong niyo sa akin, kailangan ko ba bang itanong sa kanya kung sasagutin na niya ako o kami na? Pare, ito yung dyan. Ito yung diskarte dyan. Kapag nagawa mo ng maayos tong lahat ng tong pinag-usapan natin, at nagustuhan ka nung chick ng todo, dahil nga, di ba, naparamdam mo sa kanya yung mga solid na emotion gamit ng mga diskarte natin. Siya na mismo yung gagawa ng paraan para tawagin kayong nobyo at nobya. Right? Wala ka namang problemahin dun. Ngayon, kung sinagot ka niya, anong gagawin mo? Diba? Tuloy-tuloy mo lang yung mga diskarte na napag-usapan natin habang tumatagal. Diba? Tuloy-tuloy mo lang yung mission mo. Nandun pa rin. Huwag masyado ipapakita na sobrang baliw ka. Have fun. Maging malinis sa pangangatawan. Ano pa yung sinabi natin kanina? Lead the interactions. Huwag na huwag mag-aantay ng mga reaction niya. Diba? Gawin mo lang, tuloy-tuloy lang yung mga bagay na to. At habang tumatagal, gumagaling ka rin. Gumaganda yung mga kwento. Gumaganda yung asta mo pag in-apply mo to. At lalo siyang tuloy-tuloy lang din yung pagkaka-inlove niya sa'yo. Tuloy-tuloy din lang siyang mahuhulog at mahuhulog sa'yo. Alright? Ganun. After all, di ba? Sabi natin kanina yung panliligaw, yung definition natin, demonstration of value, kwenta, tambag, at opportunity of assessing. Tuloy-tuloy lang din yan, di ba? Tuloy-tuloy mo lang din dinedemonstrate yung kwenta, tambag mo. Para tuloy-tuloy lang din siyang nakakaramdam ng mga solid na emotions na nakapackage, especially for her. Alright? So, ganyan yung diskarte natin. Paano pag di ka naman sinagot? O, edi tuloy-tuloy pa rin. Diba? Hindi pa rin mawawala yung mission mo. Relax ka pa rin, having fun. Walang problema dyan. Pero malabong hindi ka niya sagot. Siguro hindi ka niya sinagot ngayon. Pero hindi mawawala. Sigurado kung may naramdaman siyang pagkagusto sa'yo. Pare. Na kung hindi ka naman niya sinagot, edi drop mo lang, check. May iba pa naman pwedeng ligawan. Pero magsistay sa'yo yung mga diskarte na yan at gagaling ka lalo sa mga susunod pang atake mo sa buhay. Alright? So, yun lang, pare. I hope nakatulong to at I hope makatulong to pag in-apply nyo sa buhay nyo. Sana, alright? Sana maging effective itong mga to sa inyo. Pagka in-apply nyo to, gusto kong malaman yung mga magiging epekto sa inyo. Hopefully, alright? Hopefully. Balitaan nyo, pare. Like, comment, subscribe. Right? Like, comment, subscribe. Cheers, everyone. Peace.